approve na po yung statement na yan, na kung kayo ay hindi maglilingkod sa Diyos, your life will be forever empty. Kung kayo po ay mag-golf na lang ng mag-golf, magte-tennis ng magte-tennis, magmamadyong ng magmamadyong, life is boring. Very depressing. Kaya most of the time, may advice, not only to women, but also to men, huwag kayong tumingin ng tumingin sa salamin. Madidepress lamang kayo. Kasi ang makikita ninyo ay mukha ninyo. Don't focus so much in yourself. You will be overwhelmed by deception that you are the center of the universe. It is a big illusion to think that will be forever young, forever beautiful, and forever healthy. Let us learn from the past. Look the person beside you. Matatanda na ang iba. There's nothing wrong with that. But if we are able to grow gracefully, paano ba ang growing gracefully? Natatanggap mo ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, hindi po kayo magiging masungit. Hindi po kayo magiging asungot. Alam niyo sa mundong ito, napakaraming masusungit, asungot, matatapang, mayayabang, akala may kung sino. God is teaching us something. Please be humble. Can you please be considerate? If before, alam mo kay kung sino, ngayon ikaw nagkasakit. Sabi ng Diyos, buti nga. Hindi ka na magyayabang. Hindi ka na magmamatapang. Kasi it's an issue that will make your life miserable. Full of anger, full of bitterness. Maikli lang ang buhay. Can you please give it to the Lord? Would you believe, my dear sisters and brothers? Gusto ng Diyos maging maganda ang buhay, but we are not learning. Our life is miserable because we are not listening to the Lord. And probably this is a wake-up call. God is knocking on the heart of on the door of your heart. Magbago ka na. It's not too late. The sacrament is available. Magbait ka na. Mamamatay ka na. Yan, sabi ng Diyos. Nagbait, pahahabain ng Diyos ang iyong buhay. The parable of the fig tree. Ano ba ang parable ng fig tree? Pag hindi ka namumunga, puputulin na yan ng Diyos. Kasi yung nakikita ko pong gumagaling, binibigyan pa ng Diyos ng misyon. Diba sinasabi natin, ay, hindi ka pa mamamatay. May mission ka pa. Yan. Kasi may isang babae nga pumunta sa akin, iyak. Na-diagnose daw siya ng stage 4 breast cancer. The way I look at her naman, malakas. Alam mo ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung bakit ito sinabi. It was 8 years ago. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Mamamatay lahat ng mahal mo sa buhay. Buhay pa. After 7 years, bumalik sa akin, Father, tama ka. Namatay na ang aking asawa. Namatay na ang aking biyanan. Ako buhay pa. So, walang makapagsasabi. Baka yung nag-aalaga, mauna pa. That's true. So, while you're still alive, you can still do something good for yourself, for others, by praying constantly. Pwede ba mangako kayo ngayon? Lord, nandito ako sa harapan mo, humihingi ng awa. Magbabago na ako.
Hindi ko nasisigawan ang aking katulong. Yan. Ang aking driver, hindi ko na pagkagalitan. Kasi minsan tayo, kung magtrato sa tao, hindi tao. Hindi porke binabayaran ang tao, hindi mo na siya itatratong tao. And God is knocking on your door. Please, you're now asking for mercy? Be merciful. You're asking for help? Tumulong ka rin. Gusto mong ituring kitang tao? Ituring mo rin na tao ang iba. I'm saying this because God, more than anything, wants us to be saved. And He is using our infirmities. Ginagamit ngayon ng Diyos ang inyong kahinaan at sakit para marinig ninyo ang katotohanan na ikaw ay mangangailangan din. That you are not forever invincible, forever strong and powerful. Ngayon, nagka-cancer ka, iiyak-iyak ka. Kung noon, grabe kang makasigaw. Ngayon, grabe ka namang makaiyak. Kung noon, masyado kang matapang. Ngayon, hindi ka na makapagsalita. Tinatawag tayo sa science na universal equilibrium. Pantay-pantay lamang ang tao. Walang nakakasiguro. Yung inaapi nyo ngayon, baka yun ang mag-aalaga sa inyo. That's life. So what I'm saying here is, God in today's Eucharist, in today's message, God is telling you something. Kailangan po nating magbait. Kailangan nating mangako na tayo ay magbabait. Ang panalangin ko po sa Diyos, kung hindi magbabait ang mga tao, huwag mo nang pagalingin, pahirapan mo pa. Kasi pagka po hindi nagbait ang tao, gumaling man yan, miserable din ang buhay. What's the point of living in this world if you are miserable? God came to this world for you to live life to the full. In John 10:10. The reason why God came and introduced to us how to live life to the full. Yun po, ito ng Diyos. Yun po, buti sa atin. That is what's good for us. Po ang gusto ng Diyos is for us to be peaceful. Wala tayong nasasaktan. Wala tayong natatapakan. And I'm telling you, makakatulog tayo ng mahimbing, mawawala ang galit, yung pong inyong maintenance, mababawasan. Kung ang gising nyo sa umaga, katakot-takot ang inyong maintenance, may high blood pressure, may cholesterol, may sa puso, kung ano-ano yung binibiling gamot, ma-maintain lamang ang inyong tinatawag na health. Ngayon, mababawasan lang yan. Ano ang gagawin mo? Just simplify your lifestyle, being merciful, being peaceful, and being joyful. Give everything to the Lord. Ang laki ng inyong matitipid. Amen. Lakpakan natin ang Diyos. Alam nyo, paglabas nyo ng misang ito, iba na ang inyong pakiramdam. Mga lamang kayo na gagawin natin ang mabuti at ang ipinagagawa ng Diyos. Forgive. You've got everything. Remove that anger and bitterness in your hearts. Remove that frustrations. Remove the shame and the guilt. Alam nyo, karamihan din sa tao, napakaraming shame because of so much misconceptions. Why we receive so much misconception? As what I said earlier, we're bombarded with so many lies, information that we receive from that is to condescend, na pagpahina ng ating espiritu.